na ang sabi ni Pablo sa Colosas 2:16, inalis ang mga sabat. Yung araw ay ibig niyang itira yung ikapito. Kaya hinati niya ang sabat sa seremonyal at sa moral na wala naman siyang talata. Ang kanyang paghati sa seremonyal at sa moral, kung tawagin yan sa English, arbitrary. Sarili niyang kapasyahan. Sarili lang niya yon. Wala talaga sa Bible yun. Ayan. Ano ang sabat? Ang sabi mga kapatid, walang hanggang tanda ng aking tipan. Ang sabi mga kapatid, inyong ipangingili ng sabat nga sapagkat ito'y pangilin ninyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sino mang gumagawa ng anumang bagay sa araw na yoy, ihihiwalay. 17. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw nagpahinga at naginhawaan siya. Ang sasalangsang sa Sabat, papatayin. Tanong, sa Sabadista ba, lahat ba'y nakakatupad ng Sabat? Kung may sumalangsang, pinapatay ba ninyo? Iyan po ang sagot. Lahat ba sa inyo nakakatupad sa batas ng Sabat? At kung may nakasalangsang, pinapatay ba ninyo? Kung pinapatay ninyo, saan ang inyong pag-ibig? Ang sabi, mga kaibigan kayo sa isa't isa, tapos papatayin ninyo. Pag hindi naman ninyo patayin, sumasalangsang naman kayo, papatayin kayo. Walang tigil na patayan ang pag-obserba ng Sabat. Walang tigil na patayan, sapagkat ang magsasalangsang, papatayin. Yung pumatay naman, nakasalangsang, papatayin din yun. Mauubos kayo. Pag hindi ninyo pinapatay, hindi tunay kayo na tagasunod ng Sabat. Kayo'y huwad. Nagkukunwari lang kayong mga Hudyo. Pero sinaguga ni Satanas. Yan po ang sabi. Baka sinasabi ninyong, tinatawag ka kayong Satanas. Biblia yan. Sa 2:9 ng Apokalipsis. Nalalaman ninyo. 2:9 ng Apokalipsis. Nalalaman ko ang inyong kapigatian at ang inyong kadukhaan, datapot ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. At hindi sila gayon, kundi isang sinaguga ni Satanas. Paano ngayon yan? Hindi ka Hudyo, nagkukunwari kang Hudyo. Yung hindi Hudyo na nagkukunwaring Hudyo, sabi ni Juan, sinaguga ni Satanas. Ngayon, huwag kayong magagalit, mga kapatid. Hindi ko, binasa ko lang naman sa talata. Kaya yung mga nagkukunwari Hudyo, bakit ka nagkukunwari? Ang Sabat ay ibinigay sa Hudyo bilang walang hanggang tanda ng tipan nila sa Diyos. Kanino nakipagtipan ang Diyos? Sa Israel. Kaya nga sa Israel lang ang Panginoon nagpakilalang Jehovah. Bakit? Ang ibig sabihin ng Jehovah, siyang nag-iingat ng tipan. Tingnan ninyo, kay Abraham hindi siya nagpakilalang Jehovah. Ano ang pakilala niya kay Abraham? El Shaddai. El Shaddai. Almighty God. Pero kay Moises, sa Exodus 6:2-3, nagpakilala ako kay Abraham na Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai.
Subalit sa kanila hindi ako nagpakilala na Jehova. Kay Moises nagpakilala na Jehova sapagkat makikipagtipan ang Diyos sa Israel. Na ang tanda nitong tinatawag na everlasting covenant ay ang pangingilin ng Sabat. Kaya ang tanong, kayo ba bahagi sa bayang Israel? Na pinagtipanan, nagkukunwari kayo. Bakit? Mga Pilipino kayo. Hindi kayo sa tribo ni Israel. Kayo ay sa tribo ni Dato Puti. Yon. Ang inyong reyna, si Reyna Maniwang-Tiwang. Nagkukunwari kayong Hudyo. Inyong pinangahawa. Makinig kayo rito, huwag muna kayong magtalo dyan. Para inyong alam kung ano ang inyong isasagot sa akin. Oh. Sa makatwid, mga kapatid, itong pinapatunayan ni Mr. Ubidos, talagang mahirap sa uluhin to. Hindi niya pinapatunayan ang paksa. Narito, the topic is still untouched. Ang huli niyang pagkakataon, huli niyang tayo ito. Hindi niya nagagalaw. Hindi niya nagagalaw itong paksa. Oh. Yan, nananatiling hindi na itatayo ang pagsamba at sabat ng Kristiyano ay Sabado. Oh, lahat ng kanyang binabasa, hindi ukol dito. Sa makatwid, nakapagsalita na siya ng 1 oras. Ng 1 oras, tigti 30 minutes eh. May 30 minutes pa siya. Oh, kaya wala na rin siya. Sinabi niya kanina, nagpasaring siya, hindi raw siya kakapusin. Eh ngayon, kapus na siya. Oh, ito, ulit-ulitin lang niya ito. Ngayon, kung magbanggit siya ng bago, mabuti naman para makarinig tayo ng bago-bago. Oh. Kaya narito mga kapatid, ang paksa, hindi na itatayo. Nananatili na ang pagsamba ng Kristiyano ay ang linggo. Pinapatunayan ng talata at kasaysayan. Mga kapatid, kaya yan, naitayo ko kanina. Ayaw lang niyang tanggapin. Siyempre, matatalo siya pag tanggapin niya na naitayo ko ang paksa. Bakit naitayo ko? May nabasa ako sa kanya na nung linggo, sumamba sila. At makikita sa kasaysayan mula ng 30 AD hanggang sa 321 AD, ang linggo ay pagsamba ng mga Kristiyano. Oh, kaya narito mga kapatid, ang mga talatang ginamit niya, hindi siya nagtatayo ng paksa. Kaya kanina siya, palaging sinasabi niya, nakalulungkot. Lungkot na lungkot talaga siya kanina. Pero ngayon, higit siyang malulungkot. Lahat ng kanyang ginamit, laban sa kanya. Wala siyang talata na tumayo ng kanyang panig. Akala niya ang Isaiah 66:22 ay tama na. Hindi pala ito sa panahong Kristiyano. Bagong langit pala ito at bagong lupa na ang pagsamba araw-araw. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi Sabado o ang 7 araw. Kaya, mga kapatid, tingnan natin sa huling pagtayo ni Mr. Ubidos. Ang pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Patunayan niya ito ng mga Kristiyano nagkatipon sa Sabado
Patunayan niya na iniutos ni Pablo na magkatipon sa Sabado. Patunayan niya na nagbigay si Pablo ng halimbawa ng pagsamba kung Sabado. Patunayan niya na si Kristo ay nagturo na ang pagsamba ay Sabado. Mga kapatid, nakakaawa talaga itong pananampalatayang ito. Dahil nga yung kanilang sinunod, propetesa. At pagtitingnan natin ang kanyang mga hula, hindi nasunod. Na lumalabas na si Mrs. White ay propetesang bulaan. Dahil prophet ang kanyang mga hula, mga kapatid, ay hindi natupad. Ang sampul nito, mga kapatid, ang isa sa mga hula niya, ito po, na ang hula ni Mrs. White ay hindi natupad. Oh, ang hula niya, mga kapatid, noong ang dami kasing hula niya rito. Pipili lang tayo ng medyo maunawaan ninyo. Ang sabi rito, mga kapatid, sa noong 1843, ito bagamat ang hulang, ito ay kay Mr. Miller na darating si Kristo. I have seen that in 1843 chart, Miller's was directed by the hand of the Lord that it should not be altered, that the figure were as He wanted them. Yan, na yung hula ni Mr. William Miller na darating si Kristo noong 1843. Sabi ni Mrs. White, totoo yun. Totoo raw yun. Sa makatwid, mga kapatid, hindi naman natupad. At para matabunan yan, dumating daw si Kristo. Pero hindi sa lupa, dumating sa langit. Ay hindi nga bumalik si Kristo sa lupa. Sa langit pala. Ay dati namang naroon yun eh. Diba? Umakyat nga yun sa mga langit. Diyan na invento ang investigative judgment. Oh, kaya narito mga kapatid, sa makatwid, pinapatunayan na si Mrs. White ay naghula ng hindi tama. Halimbawa, ito pa. Sa England, ang prophecy niya sa England, this nation will be humbled into dust. England is studying whether it is best to take advantage of the present weak condition of our nation and venture to make war on her. Ang Inglaterra, nagnasa raw na ito raw ay dudurugin sapagkat ito raw ay nagtangkang makipaggera. When England does declare war, all nations will have one interest of the other. Sa mga tweet, hindi naman nadurog ang Inglaterra. Thank you. Thank you very much. Okay, tanong po. Ready na po ang time natin? Ready na po kayo? Okay. Ang tanong po. Okay, sandali. Kakabit lang daw yung video. Sandali lang po, timer, pakipatay yung oras. Dahil yung video naubos. Lalagyan lang ng bagong tape. Relax lang kayo. Okay lang yan. Relax lang. Okay. Okay, Ginoong Periol, ang tanong ko po, sa Apokalipsis 2:3, binasa nyo kanina na doon sinasabi na sila ay nagsasabing sila yung mga Hudyo, pero sinagoga ni Satanas. Ang tanong po natin ay, may mababasa ka ba na sinasabi namin na mga Adventista na kami mga Hudyo?
Ang sabi ko, nagkukunwaring Hudyo. Kaya nga. Dahil ang Hudyo ang binigyan ng Sabat. Hindi ho. Ang tanong Pero ko, kayo ay umaangkin, inyong tinanggap yan sa makatwid, nagkukunwari kayong Hudyo. Sa makatwid, sinaguga kayo okay. ni Satanas. Sa makatuwid, may nababasa ba kayo na sabi namin kami nagkukunwaring Hudyo? Ang sabi ko, kaya kayo nagkukunwari, inaangkin ninyo ang Sabado na ibinigay lamang Yan ba? sa mga Hudyo. Yan bang sinasabi mo ay nakasulat sa Apokalipsis 2.3? O sabi mo lang yan? Ang sabi sa 2:9. Sa 2.9, nangingilin ba Na ng yung sabat ang sabi ron? yung Nangingilin nag- ng sabat? Sinabi yung- ba doon na nangingilin ng sabat? Na yung nagkukunwaring Hudyo Kaya nga, ay sinaguga ni Satanas. ang tanong, sinabi ba doon na sila'y nangingilin din ng sabat? Ang sinasabi doon, ang Sabat, ibinigay sa mga Hudyo. Hindi, sa Apokalipsis. Inaangkin ninyo ngayon. Sa aklat ng Apokalipsis, may nabasa ka ba ron sa Apokalipsis 2.3 at 9 na sinabi doon, sila'y nangingili ng sabat kaya sila ay sinagogan ni Satanas? Sila ay nagkukunwari dahil inaangkin nila ang Sabat. Ang mga wala. Hindi, kanila yun. Wala siya nabasa Sa ron. Hudyo lamang yun. Susunod pong tanong, Ginoong Peryon. Sa Isaiah 66:23, ang sabi po nyo doon, yun po ay sa bagong langit at sa bagong lupa. Sa Isaiah 66:23. So ito po ay sa langit na hinaharap. Ano po? Kayo po ba ay kasama doon? Ang mga nasa kay Kristo, kung saan si Kristo, Yan. naroon kami. Ngayon, kung kasama kayo ron sa makatwid, may Kristiyanong nangingilin at sumasamba sa sabat. Mababasa mo ba nang Ay. sumasamba sa Sabat? Pupunta doon. Isaiah po yung ating binasa, Isaiah 66:23. Kasama pala si Ginoong Peryon. Ngayon, ang babasahin ko, Isaiah 66:23. Isaiah 66. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang panibago, paroroon lahat ng tao. Kasama kayo ron? Ginoong Peryon? Kasama kayo doon? Ang mga nasa kay Kristo, kung saan si Kristo, Sa mga naroon tuwid. sila. Yan. Ginoong Peryon, natutuwa ako sapagkat sumasama na kayo sa amin, sa langit, sa Hindi kami pangingili ng kasama sabat. ninyo. Dahil kayo'y nagkukunwaring Salamat Hudyo. po. Hindi kayo Salamat kasama po. namin. Next question. Ang Susunod po sabi tanong. kasi, sinagugan ni Satanas Susunod kayo. po na tanong. Bakit magsasama Wala tayo? naman nung masamang sumamba sa Ay, sabat sabi sa ng langit. Biblia. Susunod na question. Tingnan mo na, sumasagot ako eh. Pinanggit nyo yung gawa. Pasagutin mo naman ako. Hindi. Ay, tinatanong mo ako. kayo. Ayaw mo akong Okay, next question. Next question. Oh, next question. Sa gawa 17, 1 at 2. Oh. Sabi nyo doon, si Pablo ay tinutukoy doon, di po ba? Nung isulat po itong gawa 17, 1 at 2, si Pablo po ba dito ay Kristiyano na o hindi? Si Pablo, Kristiyano. Pero yung Yun. pinuntahan niya, hindi. Hindi Kristiyano. Kaya nga Okay. siya kinaladkad eh. Kung Kaya si Pablo ay Kristiyano, pwede ho bang pakikuha yung Biblia nyo na ganitong pareho? Yan po, yung nasa tabi nyo. Yung, pwede ho bang pakibasa doon yung Biblia nyo? Pwede ho ba? Na, Pwede ho bang pakikuha yung Biblia Ano? nyo? Babasahin natin si Pablo. Ano ang tanong mo? Ang tanong ko Tanong ho. ka. Ang tanong, basahin ho natin. Hindi tanong yan, utos yan. Kaya nga, Magtanong ka. kaya nga, ang tanong, Huwag pwede mo po ba, utusan. pwede po bang basahin ninyo ang gawa 17.2 sa inyong Biblia? Hindi tanong yan, Tanong utos yon, yan. tanong yon. Pwede ho bang basahin? Tanong yon, may question mark yon. Hindi nga tanong yan, utos Tanong, yan. tanong yun. Nakikiusap yan. Pwede po ba o hindi? Magtanong ka. Pwede o hindi? Ayan. Pwedeng basahin mo Pwedeng ba? basahin. Yan. Ang alin? Eto, gawa 17.2. Oh. Ah. Iyan ba ang iyong tanong? Kaya nga po, eto nga eh. Tatanong ko, sabi niyo si Pablo Cristiano, pwede ho bang Hindi. pakibasa? Yan ang- Okay, time up. Magtanong ka. Saved by the bell. Saved by the bell. Sabi mo lang yan. Saved by the bell. Bakit mo sinasabi yan? Ni hindi ka nakatanong. Tapos Okay, na po tayo ang na po. ating Bakit mo, tanungan. bakit Time na. mo ako uutusan? Oo. Ay, di
pigilin mo. Time na, ninyo. time na. Bakit magsasabi siyang saved by the bell? Samantalang Tama na po, siyang hindi makatanong. Pastor, tama na po. Pigilin mo ninyo sa pag-remark siya ng ganyan. Okay. Walang ganyanan. Okay, na, mga, sasalita ako. Ako na. mga kasama, ito na po yung huling tindig o huling tayo ng ating kasamang si Brother Ronald tungkol po sa paksa na ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado ayon sa Biblia at mga referensya. Ito na po yung huling tindig niya, tapos question and answer, tapos huling Tatayo. tindig din po. Tapos question and answer. Tapos question and answer po. Okay po? Mamaya na po, mamaya po. Pagkatapos po tumindig. Pangatlong tayo Pangatlong po tindig ako. po, pangatlong tindig. Oo, Aha. Sige po, bigay po natin ang mikropono Okay. kay brother. Salamat po. Napakaganda po, ano? Napakaliwanag. No? Inamin niya sa gawa 17, si Pablo po ay Kristiyano. Salamat po sa pagsang-ayon. Okay. Ngayon, ayaw basahin ni Ginoong Periol, ako babasa. Ito po ang pangatlong tayo ko, kaya ito babasahin ko. Sabi niya si Pablo Kristiyano at wala daw tayo napatunayan na sumamba siya. Gawa 17, meron din siyang ganung Biblia. Ngayon, alam ko, babasahin nila yan. Dito sa Biblia rin na pareho nila, ang sabi sa Gawa 17, 1 hanggang 2 ay ganito. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went to Thessalonica. A Jewish meeting place was in that city. So, as usual, Paul went there to worship. May nabasa wala? Ayun! Kaya ayaw basahin. Hindi Ginoong Perion. Ha? Kaya ayaw basahin. Kaya maliwanag po, uulitin ko. Gawa 17, 1 at 2. Ha? Ha? Sila mismo may Biblia, sana basahin nila ito. A Jewish meeting place was in that city. So, as usual, Paul went there to worship. Worship! Oh, sa mga tuwid, may nabasa po tayo, mga kapatid. Huh? Kaya, ibig sabihin, ay maliwanag. Si Pablo po, Kristiyano, sumasamba araw ng Sabat sa sinagoga. Oh, ito'y after Pentecostes. No? After Pentecostes to. At ito po hindi ko binasa sa footnote. Binasa ko po ito sa main text. Yan. So maliwanag. Kaya kanina, ayaw po niyang ipabasa ito. Ito'y sinoshow-down ko sa kanya kaninang umaga hanggang ngayong hapon. At papaano kung may nabasa ako? Aminin mo, talo ka na. Siguro nakatunog ang ating katunggali, si Ginong Perion, na may mababasa. Kaya sabi niya, hindi daw niya babasahin. Kaya ang mangyayari, pag binasa ko pala, matatalo sila. Oh, yun pala ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya, maliwanag. Ha? Ang tanong kasi niya, may mababasa? O yan, may nabasa po tayo na maliwanag na ito po ay sinasabi sa atin. O, sa bagay, ito na ang pangatlong tayo ko. Kaya kailangan ilabas na po natin ang katotohanan yon. O, kaya maliwanag, mga kapatid, ang mga Kristiyano na kanyang tinututulan. Sabi nga niya sa Isaias, yung binasa natin kanina, 66:23. Ho? Anong sabi ron? Sa bagong langit at bagong lupa, anong gagawin? Ang lahat ng tao ay sasamba sang Sabat hanggang sa panibagong Sabat. Ibig sabihin po ng pangungusap na yun po ay tuloy-tuloy na pagsamba. Ha? Hindi isang Sabat lang, tapos na. Sa kanila, tapos na. Samantalang sa Biblia, tuloy-tuloy ang pagsamba sa araw ng Sabat hanggang langit.
Ngayon, tinanong ko siya, kasama po ba kayo doon? Kasama! Kaya, Ginong Perion, you are welcome to the Seventh-day Adventist Church! Welcome po kayo kasama ng inyong mga membro. Yan. Wala ho ba tayong swimming pool dyan? Malapit? Okay. Mga kapatid, kung sa langit na bayan, sa bagong langit at bagong lupa ay may sabat na tuloy-tuloy, bakit sa lupa ayaw ninyo ng ikapitong araw ng sabat? Ha? Sa makatuwid, mga kapatid, kung ang pag-uusapan ay consistency ng turo at doktrina, I believe at naniniwala po ako na mas consistent po ang mga Seventh-day Adventist sapagkat dito pa lang sa lupa ay ipinangingilin na namin ang sabat bilang paghahanda sa bagong langit at bagong lupa. Ang mahirap nito, mga kaibigan, ngayon pa lang, kitang-kita po natin si Ginoong Peryol, tutol na tutol sa pangingili ng sabat. Ngayon pa lang, mga kaibigan, naiisip ko, kung sakali makasama po si Ginoong Peryol sa bagong langit at bagong lupa at nadatnan niya ako doon at nangingilin ng sabat ang mga tao doon, sasabihin niya, ano to, may debate? Ha? Ayaw niya ng sabat dito, what more pa sa langit? No? Kaya pagdating niya sa langit, magtatanong siya, Panginoon, may sabat pala dito. Ayan. Kaya imbis na siguro mangili ng sabat, makikipagdebate. Dahil dito pa lang sa lupa, ay dinidebate na ang araw ng pangingiling sabat. Napakaliwanag. Napakaliwanag, no? From Genesis, nilikha ng Diyos ang ikapitong araw, binasbasan, ipinangilin, at kanya itong ipinagpahinga bago pa man pumasok ang kasalanan at dahil sa nagkasala po ang tao, nangako siya sa aklat na Apokalipsis na ito po ay muli niyang ibabalik sa bagong langit at bagong lupa. Kaya dito pa lang sa lupa, wag na pong matigas ang mga ulo natin. Ito pong aming ipinahayag ay paghahanda lamang po para sa inyo. Makasama namin kayo sa langit. Dahil sa langit, ang lahat ng tao ay sumasamba. Araw ng Sabat at tuloy-tuloy. Yan ang dapat nating makita at maintindihan, mga kapatid. Kaya wala naman siyang nabasang linggo doon. Kaya yung argumento niya, halimbawa po, kung atin pong susundin yung kanyang argumento, na hindi daw mga Kristiyano, mga Hudyo, ang pinangangaralan ni Pablo. Bakit hindi niya binasa itong aking binasa sa Gawa 22:19? Hindi niya tinutulan to, mga kapatid, sa kanya pong pagtatayo. Ang pinansin lang niya yung Gawa 9:2. Bakit kaya, mga kapatid? Ang dahilan ito, babasahin ko yung 22:19. Kasi sa bagong langit, bagong lupa, pareho kaming sumasang-ayon, may sabat At then dito pa tayo sa lupa, tinutuwid lang namin ang inyong maling paniniwala. Ang sabi ho, 22:19, at aking sinabi, Panginoon, napagtatalastas nila na ako, si Pablo po ang nagsasalita, ang nagbilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisisampalataya sa iyo. Sa makatuwid, ang mga sumasampalataya sa Panginoon, anong tawag po sa kanila? Mga Kristiyano. Yan. So saan pinupuntahan ni Pablo yung mga Kristiyano? Sa mga sinagoga. Ano ang panahon ng pagsamba sa sinagoga? Ayon po sa Gawa 15:21, ang panahon ng pagsamba sa sinagoga ay ito. Palibhasa ay binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat.
Paano mo ngayon palalabasin na linggo yan? Wala kang mababasa kahit sa history, kahit sa kasaysayan, na ang mga Hudyo sa sinagoga ay sumamba araw ng linggo. Yan. Kaya yung pagtutol sa Lucas 4:16, babasahin ko ulit. At sapagkat ito ay sinisikap na pagtutulan ng ating katunggali, na ang sabi po, si Kristo ay napanasa Nazaret sa kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kinaugalian, siya'y pumasok saan? Sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang tutol niya rito, hindi raw porke bumabasa ay sumasamba na. Which is sabi ko naman sa kanya, nung tinanong niya sa akin kanina, tama naman yun. Pero pagka nasa sinagoga ka na, at araw pa ng Sabat, pag bumasa ka ng kasulatan, may kasama na sa pagsamba yun. Pero itong ginagawa mong pagbabasa at pagbabasa ngayon, hindi pagsamba to. Dahil wala tayo sa sinagoga. Yon ang ibig ko sabihin. Tsaka pansinin nyo mga kaibigan, ang sabi po sa Lucas 4:16, at siya'y napanasaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Anong kaugalian ni Kristo? Pumapasok siya sa sinagoga araw ng Sabat. Ibig sabihin nito, pag nakaugalian, custom. Mula pa noon, siguro nung siya'y bata pa, pumapasok na siya ng sinagoga. Para siya po ay sumamba sa Panginoon sapagkat bahagi ng pagsamba yung kanyang ginagawa. Sino ba ang gumawa ng Sabat? Hindi ba ang Diyos? Si Kristo po ay Diyos at manlalalang. Kaya kung si Kristo ay Diyos at manlalalang, alam niya yung kanyang ginagawa. Nung ginawa niya ang Sabat, ito po ay alam niyang dapat ipangilin. Kung si Kristo po ay pinaniniwalaan ninyong Diyos at ang Diyos ay manlalalang, ayon din sa Biblia, walang ginawa sa buong sansinukob kung wala si Kristo. Sa makatwid, si Kristo po ay gumawa ng Sabat. Ngayon, nung ginawa niya ang Sabat, kasama siya dito na gumawa sa Genesis 2 hanggang 3, at nung sabihin ng Diyos at ipinangilin ng Diyos ang ikapitong araw. At kasama si Kristo sa gumawa ng Sabat. Sa makatuwid, kasama si Kristo na nangilin, nagpabanal sa araw ng Sabat. Bakit kung kailan napunta siya sa lupa at nagkatawang tao bilang Hudyo, pinalalabas mong hindi siya nangilin? Nung nasa kalagayang Diyos sa langit, nangilin, pero pagdating sa lupa, hindi na. Ibig sabihin, mas mataas pa siya sa Diyos? Ano ba to? Ang Diyos na uutusang mangilin, ang tao hindi? Ayun ang lalabas sa doktrina ng ating katunggali. Dahil yung ikapitong araw sa paglalang, ipinangilin, ito ay tinawag na pinagpala at ang Diyos ay nagpahinga. At pagkatapos sasabihin mo, si Kristo hindi nangilin. Doon pa nga lang sa paglalang, kasama sa nangilin ng Diyos paano ngayon yan? Tapos sasabihin mo, nung nagkatawang tao sa lupa, tsaka hindi nangilin. That is very much inconsistent argument. Masamang argumento yan. Hindi katanggap-tanggap na argumento. Yan. Okay. Ngayon, may narinig ako kanina, sabi niya, ang Sabat daw, hindi Sabado. Tama po ba yun? Maipapayo ko sa ating katunggali. Total, meron kayong eskwelahan. Pangalan nata ng eskwelahan nila ay Maranatha Bible, if I'm not mistaken. Try to research more. Kasi po, dito sa aking Biblia, na ito po ay Tagalog na Biblia, edisyon 1952, meron pong ganitong sinasabi sa 4:16 ng Lucas. Ang sabi po ni Kristo sa 4:16, sa Lucas 4, ito, pumaroon siya sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Ibig sabihin, nung lumalaki siya, habang lumalaki siya, ugali niyang pumasok ng sinagoga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Kaya po yung Sabado, yung Sabado kay ano lang yan, Spanish form yan, Sabado. Pareho rin yan ng Sabat. Yan ang dapat nating makita. Kaya mga kapatid, hindi po namin kayo inililigaw.
Kaya kung iniisip nyo kung kayo'y aming inililigaw, ay hindi po totoo yon, sapagkat sinusunod lang po namin ang halimbawa ng Diyos na Kanyang ipinakita sa paglalang at ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, siya po ang ulo ng iglesia. Kaya halina, magsama-sama na po tayo na at pangilin ang ikapitong araw. Yan. Okay? Kaya, ano pang patutuon natin sa Biblia? Ha? Bukod sa mga nabasa natin, na ang mga Kristiyano nga, kasama ang mga hintil. Kasi sa paniwala ni Ginoong Periol, ang mga nangilin lang ay mga Hudyo. Ha? Mga Hudyo lang, hindi kasama yung mga hintil. Which is wrong. Which is wrong. Alam niyo kung bakit? Dito po sa Gawa 18, ha? Sa 4, ang sabi ay ganito, at siya'y nangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at mga Grego. Oh. Pag sinabing Grego, hindi Hudyo yun. Mga hintil yun. Kaya, Ginoong Periol, pakisuyong iwanan nyo na yung paniniwala na ang nasa sinagoga ay mga Hudyo lang dahil may mga Grego ron. Ano pa ang patutuon natin, mga kapatid, na ang mga Kristiyano noon nagtitipon araw ng Sabado? Ito. Sa Gawa po, sa Gawa 13, ay meron pong binabanggit na ganito. Sa Gawa 13 po, patuloy ay babasahin ko po sa inyo. Ito po'y halimbawa ng mga tunay na mga apostol, hindi na mga bulaang apostol sa panahon ngayon. Maraming nagsasabing sila yung mga apostol ngayon, pero sila yung mga apostol ni Satanas. Sabi ng ating Apostol Pablo, nagkukunwari sila ay ministro. Ang sabi rito, nagsitulak nga sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga ng Pampilya at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapot sila, pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia. At sila'y nagsipasok saan? Sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Yan. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaral sa bayan, magsalita kayo. Panahon ng pagsamba to. Kasi meron silang meeting, nakaupo sila, organized sila. Kaya yung pagbasa ng kasulatan ay bahagi ng kanilang pagsamba. Ngayon, matapos nilang basahin at makapangaral sa araw na yun ng Sabat at napatunayan natin sa isang binasa natin kanina na si Pablo ay nagwo-worship sa sinagoga, ano ang sabi ngayon ng mga nakikinig? At pag alis nila ay kanilang ipinamanhig na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Yan. Nagandahan yung mga Hudyo at mga Hentil na mga Kristiyano sa pinangangaral ni Pablo. Kaya sabi niya, ay, magsalita, sabihin niyo uli ito sa susunod na Sabat. Ayan. Ngayon, ang sabi rito, na sa 44, at nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kung totoo po na araw na ng linggo ang pangingilin, dapat nung sinabi rito na sa pag-alis nila ay kanilang pinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod, dapat sinabi ni Pablo, hey, sandali lang, sasabihin niya, wala na po yung Sabat, ipinako na sa krus, bukas na tayo kagad magpulong, linggo na. Hindi ganun eh. Ang sabi ng mga nakikinig, sa susunod na Sabat, ganyan uli salitain mo, dapat sinabi ni Pablo, teka mga kababayan, mali kayo, dapat bukas na, linggo na kasi. Pero ituloy natin sa 44. At nang sumunod na Sabat, di Sabat pa rin ang sinunod. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan. Hindi lang mga Hudyo, buong bayan. Upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sa 47, sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilalagay kitang isang ilaw ng mga hentil. Sa makatuwid, sabi sa 48, at nang marinig ito ng mga hentil, pag sinabing hentil, hindi ho mga Hudyo yan, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan.
Sa mga tweet, mga Hudyo lang ba ang nagtitipon sa sinagoga noon? Hindi po. May mga hindi Hudyo rin, mga hintil. Ha? Kaya yung sinasabi niya, linggo na, Kristiyano, panahon Kristiyano, nung Pentecostes, linggo na. Sabi ng mga alagad, pwede hubang mangaral uli kayo sa susunod na Sabat? Imbitahan uli namin kayo magsalita. Hindi sinabi ni Pablo, teka, wala nang Sabat, titigas ng ulo nyo. Bukas na, linggo na kasi. Pinako na ni Kristo ang Sabat. Hindi ganon. Kung ganon, tama sila. Hindi ganon Kundi ang nangyari, sabi ni Pablo, sa susunod na Sabat. Ayan. Sa Gawa 13, yun sa Gawa 13, 42 hanggang 44. Ayan. Sa mga tweet, may mga hintil sa sinagoga. Sa mga tweet, mali yung sinasabi na doon ang mga Hudyo lamang ang hindi nangingilin. Babasahin ko po ito dito sa Tagalog na 1952 edition, yung pareho ring binasa ko. Sapagkat ang mga taong bayan sa Jerusalem at ang kanilang mga puno na hindi kumikilala sa Kanya at ang sa mga pahayag ng propeta na binabasa tuwing Sabado. Ito na ninyo? Kasama sa kanilang pagpupulong ang pagbabasa tuwing Sabado. At nang paalis na sila, ay ipinamanhik sa kanila na ipagpatuloy ang mga bagay na ito sa darating na Sabado. Hindi sinabing sa darating na linggo. Kung talagang linggo na ang pangingilin. Sabado pa rin ho. Kaya nga, maging sa langit, babasahin ko po ulit. Bilang pagdidiin ng aking paksa, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang panibago, paroroon lahat na tao upang sumamba sa harap ko. Kaya yung topic po natin, pagsamba at Sabat ng mananampalatayang Kristiyano, ay kasama po yon dito. Sapagkat ang aakyat sa langit ay mga kasama doon, mga Kristiyano. Kaya ang mga Kristiyano sasamba araw ng Sabat. At nabasa natin kahit sa lupa, panahon ng mga apostol, sila po ay sumamba sa araw ng Sabat. Babasahin ko uli yung binasa ko dito sa Bible na ito. Na paborito nilang Biblia, laging binabasa-basa, ngayon ay naging paborito ko na rin. Naging paborito ko na rin dahil sa kanila. Si Pablo ba ay sumamba sa araw ng Sabado o Sabat? Gawa 17, 1 at 2. A Jewish meeting place was in that city. So as usual, pag sinabing as usual, kaugalian niya. Ganon din po yung ginamit na salita sa Lucas 4:16. Nakaugalian din ni Kristo. Na ano? As usual, Paul went there to worship. Yan. And on 3 Sabbats, he spoke to the people. Kaya nasa paksa po ako, hindi ho ako lumalayo. Sa lupa pa lang, may worship at Sabbat. Sa langit, may worship at Sabbat. Ano ba ang paksa na patutunayan? Patutunayan ko na ang pagsamba at Sabat ng mananampalatayang Kristiyano ay Sabado. May nabasa po tayo sa halimbawa ng mga tunay na apostol na sumamba siya pala sa araw ng Sabat. At kahit sa langit, gusto namin kayong makasama doon, mga kapatid. Yan. Sino ba ang ayaw sa langit? Ngayon, napansin ko, wala rin ako masyadong na-jot down. Kasi bumanggit na naman siya ng mga wala sa paksa Siya nga po ang wala sa paksa. Dahil kung ano-anong binabanggit kay Mrs. White. Kung anong binabanggit kay Mrs. White, miss na niya si Mrs. White. Ewan ko kung anong merong nakita niya kay Mrs. White. Dahil kahit hindi yun ang paksa, ay pinipilit niyang idalhin si Mrs. White. Alam po ba ninyo na kung ang pag-uusapan ay ang pagkasugo ni Mrs. White bilang propeta at pagkasugo ng inyong apostol, pwede ho natin yung pag-usapan sa susunod.
Patutunayan ninyo na si Ginoong Arsenio Periol na kinakilala ninyong sugong apostol ay tunay ngang apostol. Ho? Call ako dyan. Call ako dyan. Sapagkat ang tunay, nakita natin ang tunay na apostol sa Biblia pala ay nangingili ng Sabat. Yung apostol ninyo, nangangaral sa inyo, hindi ipinangaral ang Sabat. Doon pa lang makikita nyo kung sinong tunay na apostol. Paano ba yan? Ayon sa ating mga binasa, mga apostol nangili ng Sabat, yung kanilang apostol dito sa Marikina, hindi nangili ng Sabat. Kaya, ngayon, papaano ko nasabi, bakit ho hindi sila nakarating sa ganong katotohanan ayon sa Biblia? Alam nyo kung bakit? Meron ho ako ditong sisipiin mula po sa kanilang magazine, The Word Magazine. Ito po ang kanilang official organ ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. Sa page 13, ito po ang kanilang paniwala. Tandaan nyo, delikado to. Sabi rito, una, kung may karamdaman man sila o hindi, kaya may hindi inaasang bagay na dadalhin na dahilan at hindi makadalos ng Bible study, maaaring magbasa na sila sa bahay nila na gaya na nag-aaral ka na rin ng Biblia. Anong sabi rito? Kung ikaw daw ay may karamdaman, hindi ka makakadalo ng Bible study, maaari ka na lang magbasa ng bahay nitong magazine na ito, na gaya ka na rin ng nag-aral ng Biblia. Biruin mo, yung kanilang babasahin ay itinulad at ipinaris ang kapangyarihan sa tinatawag na kanilang magazine. So paano ngayon yan? Yung authority ng Biblia at ng kanilang magazine, pareho. Samantalang, hindi alam ni Apostol Pablo at ng mga inapunang apostol itong kanilang tinatawag na Word of Life. Sandali po, i-stop natin ang time I-stop natin. I-stop natin yung time. I-stop natin. Pinababa na po, pinababa na. Sino na? Upo po muna kayo lahat. Upo po, upo. Mga kababayan, magsiupo po tayo. Gusto po natin na magkaroon po tayo ng maayos na debate. Pwede pong magsiupo po tayo. Sige na po. Magsiupo na po tayo. Pakiusap lamang po. Ayan na po. Sige po. Salamat po. Pwede mo bang i-request ko lahat ng Pentecostal dito, lahat ng Adventista dito? Meron naman ito eh. Kasi yung mga nandun, pwede mo bang pumunta rito? Request na mo, bossing. Mga kasama, wala na pong isang oras ang ating debate. Baka pwede po sa mga huling minuto ng ating debate, umayos po ang lahat. Yung pong konti napapansin ninyo, napapansin din po namin, sinisita din po namin. Hindi na po kailangan na kayo ang magtalo-talo. Ibulong nyo lang po sa amin, sinasabi naman po na magkabilang panig. Yung mga puna, hindi na po kayo kailangan umakto. Ang tayo, wala nang 45 minutes, matatapos na tayo eh.
Sana po matapos to ng katulad po ng kagustuhan ng ating Panginoong Kristo, mapayapa. Kaya pwede ba makiusap kay Kuya, yung isang cameraman? Kuya, final warning na po yun, Kuya, ha? Sana lang po. Okay, natigil po tayo sa 4 na minuto pa na lalabi. Pagpatuloy niyo na po, Brother Ronald. Maraming Tuloy. salamat po. Tuloy na po natin. Okay, ilang minuto pa? 4 minutes. Okay, panatilihin ho natin ang kapayapaan. Ano ho? Wala ho tayo sa political arena, wala ho tayong sasabungan. Hindi ho kami nagsasabong ni Ginoong Perion. Sandali lang, hindi ho kayong kadebate ko, si Ginoong Perion. Hindi ko ho kayong kausap. Okay. Ngayon, ito po ay itutuloy ko po ang aking paksa. Masyadong nagiging emotional. Ngayon, gaya po ng aking nasabi, ay gaya ng ating nabasa mula sa Biblia, na ang pangingiling pong Sabat ay tuloy-tuloy. Hindi po mapuputol yan. Sapagkat kung susundin uli natin ang argumento ng ating katunggali, sa Hardin ng Eden, nagsimula ang Sabat, tapos pagdating pala sa lupa, sa panahon natin, mawawala. Pagdating sa langit, susulpot na naman. Ay inconsistent na turo yan. Yan yung sinasabi na pabago-bagong turo. Hindi ho ang Sabat ang nabago, yung kanilang turo. Samantalang kung susundin po natin, wala hong kasalanan ang pangingiling Sabat na ikapito. Kaya nga, ito'y ginawa bago magkasala. At magpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Maliwanag po yan. Kaya nga po, paano natin nalaman na talagang ang mga Kristiyano ay sumamba? At nabasa nga po natin na ito'y talagang sinunod ng mga Kristiyano. Kung ito'y sisipi po ng isang tala ng kasaysayan, ayon po kay Epiphanius, Bishop ng Salamis, noong AD 315 to 403, ayon sa kanya, meron siyang nakita na sekta ng mga Hudyo na kung tawagin ay mga Nazarenes. Ayon kay Epiphanius, ito pong mga Nazarenes ay direct descendants ng community ng Jerusalem na nag-migrate noon sa Pelia after 70 AD nung wasakin ng mga Romano ang Jerusalem. Anong sabi niya? Nakita daw niya na ang mga taong ito, they fulfill till now such Jewish rites as the circumcision and the Sabbath. They believe still in the Sabbath. At mismo, galing din sa mga historiador noong 5th century na si Sozomen at si Socrates, ang sabi nila, sa panahong noon nila, ang mga Kristiyano sa lahat ng syudad ay nangingili ng Sabat maliban po sa syudad ng Roma at ng Antioquia. So ibig sabihin, talagang galing po sa Roma ang pangingili ng linggo. Dahil hindi ho sila kasama sa mga nangingili ng mga syudad noong 5th century na mga nangingili ng Sabat. Amen? Kaya, hindi ho ako naniniwalang putol ang pangingili ng Sabat. Kaya kung ito'y nagsimula sa Hardin ng Eden, at nakita natin sa Biblia hanggang sa bagong langit at bagong lupa ay merong Sabat, ibig sabihin, continuous po yan. Continuous yan. Kaya, ito po, ang sabi ho ng ating banal na kasulatan, ang lahat ng pinakamabuting biyaya at sukdol na kaloob ay galing sa itaas. Bumababa mula sa Ama ng liwanag. Wala siyang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. Ayan. Kaya po mga kaibigan, kahit na mismo sa ating nakitang kasaysayan, konti lang po ang aking ginamit na kasaysayan dahil ko konti na lang din po ang aking oras, ay nakita po natin na kung pag-aaralan po lamang ninyo ang kasaysayan ng mga Sabbath keepers throughout the century, sila po ay talagang sumusunod sa utos ng Diyos. Katuparan lamang po yan ng hula ng tunay na iglesyang sa Diyos. Ayon sa Apokalipsis 12. Salamat ng marami at magandang hapon sa inyong lahat. Una, bago po ako magtanong, ibig kong linawin.
yung iyong hamon sa amin ng debate. Ibig kong malaman mo, tinatanggap namin ngayon. Alin ho? Yung hamon mo, na patutunayan mong si Mrs. Ellen G. White ay sugo. Patutunayan namin na ang kapatid naming Apostol Arsenio Ferriol, sugo ng Diyos. Sige po. Tinatanggap ko yan. Opo, kayo po humahamon. Tinatanggap ko po. Opo. Sige, magpirmahan na tayo. Bago makalimutan natin. Pirma na tayo. Mamaya. Magpipirmahan tayo. Bago ako magtanong, magpirmahan muna tayo. Pastor Jose, makipag-usap ka. Makipagpirmahan na. Makipagpirmahan na. Panibagong paksa yun. Umahamon siya ng debate. Patutunayan niyang si Mrs. White, sugong propeta o propetesa. Ating patutunayan ang mahal na kapatid ay sugong apostol. Call! Kayo nga. Ayo, ako. Sige. Good. Okay. Sa, magpirmahan na ngayon. Magpirmahan na ngayon. Sige. Kailan? Ngayon, pirmahan tayo mamaya. Pirmahan tayo. Pag-usapan natin Okay, yung good. schedule. Mamaya, bago matapos, ha? Hindi, pirmahan na. Pagkatapos ito, magpipirmahan tayo. Tapos Okay, pag-usapan. good. Pag-usapan Okay. natin yung schedule. Okay. So, may part 2 ang debating ito. Alam ninyo, mga kapatid, tayo na may hindi nakikipagdebate pag hindi hinahamon. Dahil sa tayo ay hinamon, ang ating kalagayan lang tanggapin ang hamon. Hindi tayo naghahanap ng debate, pero hindi tayo umuurong sa debate. Okay. Okay, so, okay. Simulan na po natin yung ating 5 minutong cross-examination. Magtatanong na ako. Okay. Mr. Ubedos, Opo. sinabi mo sa mga gawa 16:13 na sila ay sumamba. Na itong mga kasama ni Pablo, mga Kristiyano. Tama po. Pag mabasa ko na itong mga taong pinuntahan ni Pablo ay hindi Kristiyano, kundi mga Hudyo, tatanggapin mo, talo ka? Huwag kang tumawa. Sagutin mo. Marunong natuto si Ginong Perion. Sagutin mo. Ginong Perion, ang sabi rito, araw ng Sabat, nagsilabas kami. Ang kausap at nagsasalita si Lucas na Kristiyano para maghanap ng dakong mapapanalanginan. Ang ibig mong sabihin, ang Kaya Kristiyano yun. dinatnan ni Pablo, mga Kristiyano. Kaya nga po, sabi rito, araw ng Sabat, nagsilabas kami Hindi. para maghanap Hindi ng yan ang dakong tanong ko. mapapanalanginan. Ang tanong, kung ang pinuntahan niya, mga Kristiyano. Kaya ko binasa ko ito, mga Ginong Sabi Perion. mo, mga Kristiyano. Kaya ko Basahin pinasa mo. ito. Pinatunayan ko na ito'y mga Kristiyano kasama si Lucas. Si Lucas po, Kristiyano, siya po ay nangili ng Sabat. Mr. Obedos, Sumamba. pag nabasa ko na ang pinuntahan ni Pablo ay mga Hudyo at hindi Kristiyano, tatanggapin mo na ikaw ay Kasama sila doon. Kasama si Lucas na isang Kristiyano. sa makatwid, hindi niya mabasa na ang Hindi, pinuntahan hindi lang Hudyo yun. ay Kristiyano. Kasama Kristiyano. Kasama Okay. Kristiyano, Ginong Ito ang Perion. sunod na Okay, tanong. next question. Ito ang sunod na tanong. Sa mga gawa, siyam, ang sabi ng talata na si Pablo ay hihingi ng pahintulot sa mga sinagoga para ang sino mang kanyang makita na nasa daan, kanyang ulihin. Bakit sinabi mo na kung siya'y makakita ng mga nasa daan sa sinagoga, bakit mo binago ang talata? Oh, tanong po, anong tanong nyo? Sagot! Anong tanong Bakit mo binago? Alin ang binago ko? Ang tanong ko,
Wala akong binabago, ha? Ang sabi sa talata, si Pablo humingi ng pahintulot sa mga sinagoga. Opo. Para kung may makitang mga nasa daan, huhulihin niya. Pero ang sabi niya, para kung may makita si Pablo na nasa sinagoga, huhulihin niya. Bakit mo pinilipit ang talata? Ito. Ginoong Peryon. Wala po akong binabago. Kayo po ang may binago. Bakit mo Dahil, karugtong nun, binasa ko po yung gawa 22:19 na ang bawat sinagoga Ang binasa nagsisisampalataya. Ang pinasa mo, Oh. gawa 9:2. Karugtong. Ang pinalalabas mo. Binago Ngayon, nyo. ang mga taong sa Karugtong nun, 22:19. Ang Tanong. sabi ron, bawat sinagoga sa mga nagsisisampalataya. Oh, Ito ang may ito. mga Kristiyano pala. Okay, Oras na po. tapos na. At para po sa ating huling tindig sa Ako po ang panig po ng Pentecostal. sa makatwid, mga kapatid, paalaala lang na itong debating ito may kasunod tungkol sa pagkasugo. No? Yamang hinamon tayo ng mga Sabadista, tinatanggap natin yan. So, pagkatapos ito, ay magpipirmahan uli at tayo ay magdidebate. Okay. So, mga kapatid, hindi na itatayo ang paksa. Ang paksa, ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Ano ang kanyang pilit na sinasabi? Ng mga pagkakatipong pinuntahan ni Pablo ay mga pagkakatipong Kristiyano. Ang totoo, ito'y mga Hudyo. Gaya nitong nasa 16:13. Ano itong mga taong narito? Mga Kristiyano ba? Basahin po natin. Ang sabi po sa 13 ay ganito. Then, on the Sabbath, we went outside the city gate to a place by the river where we thought there would be a Jewish meeting. Sa mga katwid, hindi mga Kristiyano ito. Jewish meeting. Ay bakit pumupunta si Pablo? Para mangaral ng salita ng Diyos. At bunga nga ng kanyang pangangaral, nabautismuhan si Lydia. Nabautismuhan sa makatwid, hindi pa bautismado ito. Hindi pa Kristo. Pinuntahan ni Pablo ay hindi mga Kristiyano. Ito ay mga manguusig ng Ebanghelyo. Ngayon, sa kanyang talata, itong kinuha niya na translation, iisang translation ito na laban sa napakaraming translation. Ang saksi dapat maging 2 o 3. O kaya makikita natin sa Juan, sa talata na 8:17 ng Juan, na ang dapat na saksi ay 2 o 3. Kaya mababasa natin, mga kapatid, ang 8:17 ang ganitong mga salita. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng 2 tao ay totoo. Sa makatwid, pag hindi 2, hindi matibay na saksi. 2 or 3. Ngayon, inyo pong mapapansin na itong translation niya ay nag-iisa laban sa napakaraming translation na laban. So, mga kapatid, ang kanyang kinuhang patunay ay isang talata laban sa napakaraming translation. Ang sabi, sa kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng 2 tao ay totoo. Itong patotoo niya, iisa. Nag-iisa yung translation na yan. Na siya rin ang nagsabi ng isang talata, hindi pwedeng pagbatayan ng doktrina. Pero, diyan sa nanatili dahil wala na siyang mabasa. Kaya, ating mapapansin,
mainit sila diyan. Sapagkat yan ang binabasa niya. Pero ang totoo, sa napakaraming translation, hindi yun totoo. Yun ay pagpapatutuo ng isang tao. Kaya ang sabi, mga kapatid, patotoo ng dalawa. Sa mga katwid, pag ating titingnan itong mga talata, hindi sinasang-ayunan na may worship doon. At hindi lamang hindi sinasang-ayunan, kundi ang mga naroon, hindi Kristiyano, kundi mga Hudyo. Hindi mga Hudyo. Yung sinasabi niya, mga kapatid, na pagsambang Kristiyano, ay hindi totoo. Kaya mababasa natin ang paksa, pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Ang kanyang nabasa, hindi mga Kristiyano, kundi mga Hudyo. Sa makatwid, wala siyang naitatayo. Ngayon, kung ating titingnan sa ibang translation, sa mga gawa 17, ay lumalabas na wala talagang pagsamba. Ang sabi, may sinagoga ng mga Hudyo roon at ayon sa kagawian niya, pumasok dito si Pablo, 3 araw, nagpahinga siyang nakipagtalakayan. Hindi siya nag-worship doon tulad ng ginagawa natin ngayon, nagtatalakayan at may susunod pang talakayan. Sa makatwid, hindi pagsamba ito, kundi pagtuturo at pangangaral ng mga apostol. At bunga nito nga, patutuo nito na hindi ito pagsamba, yung mga tao doon, napakabagsik. Kinaladkad si Pedro, si Pablo, kasama ng mga kasamahan niya. Sa makatwid, sa maraming translation, walang pagsamba. Ang ginamit ay pagtalakayan. So, yung kanyang batayan, marupok. Marupok. Hindi pwedeng batayan. Iisa yun eh. Ay ano raw ang patutuo? 2 o 3. Sa labi ng 2 o 3 saksi. Kaya wala nang makita si Mr. Ubidos na talata. Kaya nananatili na itong paksa ay buwal. Hindi na itatayo. Basta makakita lang siya ng Sabat, ay ituturing na niyang talata para dito. Tulad yung bagong langit at bagong lupa. Ang pinag-uusapan ay ang panahon ng Kristyanismo. Kristyanong panahon. Ano ang panahong kinuha niya? Sa bagong langit at bagong lupa. Iyon ba ay tama? At doon pa nga ay hindi ang 7 isang linggo. Hindi yung Sabat sa 7 araw, kundi ang pagsamba araw-araw. Mula sa isang Sabat, papunta sa isang Sabat. Sasabihin niya, Sabat ang pagsamba? Hindi. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, Martes, paulit-ulit yan. Walang katapusan. Hindi totoong Sabat lang. Mali yung iyong pagpapakahulugan na Sabat lang ang pagsamba. So, sa kanya yon, sa Sabat lang. Pero sa Biblia, araw-araw may pagsamba sa bagong langit at bagong lupa. Sa makatwid, mga kapatid, ating inuulit, ang paksa ay nananatiling nakabuwal. Ngayon, hindi pa niya naliliwanag yung moral Sabat at saka ceremonial Sabat. Iyon, Mr. Ubidos, ang hindi mo na ipapaliwanag. Bumasa ka lang ng isang talata, pero wala kang sinabi doon kung anong Sabat. Sapagkat tinanong kita kanina, ilan ang alam mong Sabat sa Biblia? Hindi ka sumagot. At klinasify mo pa ang Sabat na ceremonial at moral. Ang tanong, alin ang moral, alin ang ceremonial?
At mayroon bang talata na nagsasabi, ito ang ceremonial Sabbath, ito ang moral Sabbath? Yun ang ibigay mo. Hindi lang akala mo. Haka lang yun. Kuro-kuro mo yan. Sa makatwid, ang sinasabi niyang ceremonial at moral Sabbath, hindi niya napapatunayan. Kaya ang sabi po ng Biblia na yung Sabat na yan, ng mga Sabat na yan, pinalipas. Pero ang Diyos naglaan ng isa pang Sabat. Purihin ng Panginoon. Yung isa pang Sabat, inyo pong pakinggan ang salita ng Biblia na iba yung dating Sabat kaysa sa isang Sabat. Mababasa po natin yan sa Hebreo 4. Sa talata, mga kapatid, na 6 hanggang sa 9. Na inalis yung una, yung ibang Sabat, pero naglaan ang Panginoon ng isa pang Sabat. Ang sabi, mga kapatid, ay ito, mula po sa 6 hanggang sa 9. This means that the promise to enter is still good because those who first heard about it disobeyed and did not enter. Much later, God told David to make a promise again, just as I have already said, if you hear His voice, today, don't be stubborn. If Joshua really given the people rest, there would not have been any need for God to talk of another rest. Sa Tagalog natin, basahin, mga kapatid, itong bagong ay mas maliwanag. Ito, mga kapatid, ang moral Sabat na hindi naaalis. Yung ibang Sabat, inalis. O ating buksan sa Hebreo 4, sa talata na 7 hanggang sa 6 hanggang 9. Kaya tiyamang may natitira pang ibang dapat magsipasok. At ang mga pinangag-aralang una ng mabuting balita ay hindi nagsipasok dahil sa pagsuway. At muling nagtangis siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, sabi ng mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon kung maarinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ng Josue ang kapahingahan o Sabat, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. So, ang Sabat na una, hindi yan napakinabangan ng mga tao dahil sa pagsuway. Kaya ang sabi, nangako siya na magtatangi siya ng iba pang araw. Para yung mga ibig pumasok ay makapasok. Kaya nga, may natitirang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat yung ikapitong Sabat, hindi nila napakinabangan, ang Diyos nagsasalita ng bagong Sabat, bagong araw. Yan. Sa makatwid, ang ikapitong Sabat, ito nga'y pinalipas na. Maliwanag. Hindi naman nila malaman kung alin ang moral na hindi pinalipas. Wala siyang masabi na ang moral at ang seremonyal. Siya ang nagsimula niyan na may seremonyal at moral. Na yung moral daw nagpatuloy at ang seremonyal natapos. Ang tanong, alin ang moral? Alin ang seremonyal? Kaya, narito mga kapatid, yung una, pinaltan ng ibang araw. Bakit? Sapagkat yung mga tao nga ay hindi nagpasok. Kaya a new day was given by God as a day of rest, a Sabbath day for those who will believe in the Lord Jesus Christ. Kaya yung sinasabi niya na Sabat ng mga Kristiyano na ang kanya talagang ibinigay na halimbawa ay mga Hudyo. Totoo, may ilang hintil doon, pero hindi yun Kristiyano. Dahil nga ayaw sumampalataya kay Pablo. Dahil ang mga Kristiyano naniniwala sa sugong apostol. Yan po ang Kristiyano. Kaya mga Kristiyano noon sa pamamahala ng mga buhay na apostol.
Wala pong sinasabi si Pablo na siya na mayroong namamahalang propetesa sa iglesia. Ang namamahala, sabi ni Pablo, itinuturo ko sa lahat ng iglesia na ipatupad ang aking mga daan sa lahat ng iglesia. Sa mga tuwid, walang propeta. Pero yan, mga kapatid, ay paksa sa susunod na debate. Yamang hinamon niya tayo, mga kapatid, ang ating tungkulin, ipagtanggol ang aral ng Panginoon. Purihin ang Panginoon at dito'y lalong mahahayag. Sabi niya, ang may mga apostol na bulaan. Sino ang bulaang apostol? Yung mga taong ibig mangaral na hindi naman sinugo. Sapagkat ang nangangaral sa Biblia, mga sinugo ng Diyos. Kaya yung mga hindi sinugo, nagkukunwaring sinugo. Yun ang bulaang apostol, yung iba ay bulaang propeta. Kaya nariyan, mga minamahal, nananatiling ang paksa ay hindi natatayo. Bakit? Yung kanyang binanggit na mga grupo na pinuntahan ni Pablo ay hindi mga Kristiyano. Yun ay mga taong kinakailangang bautismuhan. Si Lydia ay binautismuhan pagkatapos mangaral. Ang sa Acts 17, kinaladkad si Pablo at ang kanyang kasama at si Jason. Mayroon bang Kristiyanong ganun? So, hindi totoo yun. Nananatili na si Mr. Ubedos hindi nakakapagtayo ng kanyang paksa. Mananatili na bigo si Mr. Ubedos. Hindi niya napatunayan na ang pagsamba at sabat ng pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Ang ipinipilit niya, yung mga sinasabi niya ay mga Hudyo at di nahikayat na mga Hintil. Sa mga tuwid, hindi iglesia. Sa mga tuwid, mga minamahal, nananatiling bigo si Mr. Obedos sa kanyang tungkulin na patunayan na ang pagsamba at sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Maliwanag. Wala siyang makuhang talata. Itong kinukuha niya, hindi naman pala mga Kristiyano. Mga di mananampalataya na pinupuntahan ni Pablo para pangaralan. Hindi pa yun Kristiyano. Sa makatwid, mali ang naituro ni Mrs. White kay Mr. Ubedos. Mali. Sa pag-aakalang may pagsamba ang Kristiyano sa araw ng Sabat o Sabado. So, narito mga minamahal na mababasa natin sa maraming translation na ang pagsambay linggo. Hindi lang isang translation. Nagpakita ako ng 3 translation na nagpapatunay na ang linggo ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano sa unang dantaon. At ipinakita ko sa kasaysayan, atin pang ipin-PowerPoint para hindi ninyo makalimutan na sa kasaysayan mula ng 30 AD hanggang sa 300 AD, ang pagsamba ay linggo. Sa makatwid, si Mrs. White lang ang umiba. Bakit? Nakita niya sa pangitain na yung pangitain pala ay bunga ng pagka-damage ng kanyang brain. Sa makatwid, may brain damage. Ay sasabihin, sinisiraan ko raw. Hindi. Bakit nababanggit ito? Dahil siya ang pinagmulan ng mga turong ito. Ating tinitingnan kung bakit siya ay nagturo nito. Ang dahilan ay sa kanyang pangitain na bunga ng kanyang epileptic seizure at ang pag-trans niya. Nagtatrans siya. So, halimbawa, may mga hula siya. Ang hula na siya sa England. Dudurugin ang Inglaterra. Durog ba ang Inglaterra? Hindi naman. Napaka makapangyarihang bansa pa hanggang ngayon.
Ay paano yung hula ni Mrs. White? Bulaan ngang hula. Sa Biblia, kapag ang hula ng isang propeta ay hindi mangyari, yang propetang niya'y hindi paniniwalaan, dapat yang patayin. Ayun, hindi ko naman papatayin. Patay na kasi yun. Pero, pag siya'y buhay pa, yan ang magiging kapalaran niya. Ang manghula ng hulang hindi natutupad. Ang propetang yan ay dapat patayin. Sa pamagitan ng bato, binabato yan. Oh? Kaya naghula siya na ang Panginoon ay darating. Halimbawa ng 1856. Ang hula niya, mga kapatid, napakaraming hula rito. Ang title nito, ito'y mababasa ninyo sa internet. Ang sabi, Prophecy Blunders of Mrs. Ellen G. White, their inspired prophet. Ellen G. White, 1827 to 1915. Mrs. Ellen G. White's failed prophecy. Napakarami itong failed prophecy ni Mrs. Ellen G. White. Dito na i-download namin sa computer, umaabot sa 40 hula. Isipin mo yan. Anong klaseng propetesa ito? Na 40, hindi bali kung isa o dalawa ang maling hula. Pero pag 40, masyado na, sobra na yun. Sobra na. Hindi na dapat itigil na eh. Ay hindi, nadadala naman si Mrs. White, sige ang kanyang panguhula. Halimbawa, ang isang hula niya. Mrs. White claimed that she was one of the 144,000 who would believing when Jesus comes. Siya'y kasama sa 144,000 na buhay pagdating ni Jesus ng Panginoon. Bakit namatay siya noong 1915? Namatay siya. Sa makatwid, mali yung kanyang hula. Sa makatwid, bula ang propeta siya. Sa makatwid, ang Sabadista ay bunga ng bulaang propeta. Yun lang ang konklusyon yan. Sinisiraan ba natin si Mrs. White? Hindi. Aming sinasabi ito para kayo, mga kapatid, ay makapag-isip. Itong sinunod na turo ninyo, ang mga turo ay bunga ng kanyang epileptic seizures. Sabi ba namin yan? Hindi. Na may mga referensya po kami. Hindi ito haka-haka lamang o galit natin kay Mrs. White. Wala tayong galit sa kanino man. Kaya ang kanyang paniwala, 144,000, inyong mapapansin, sa 144,000, maraming bula ang mga ngaral na nagkaisa dyan. Na ang papasok sa langit ay 144,000. Siya ay mag-classmate at ang propeta ng saksi na si Russell. Ay estudyante niya si Russell. Kaya pala, teacher like student. Ang paniwala ni Russell, 144,000. Saan nakuha ni Russell yan? Kay Mrs. White. Sabi ay, makakasama siya sa 144,000. Kaso, namatay siya noong 1915. Hindi siya nakasama. Sa makatwid, mga kapatid, bula ang aral. Mayroon si Mrs. White. Ngayon, pag magpapatuloy sa pagsunod sa kanya, ano ang mangyayari? Kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ano ang puno. Ngayon, ito ang sila ang mga bunga. We say this without malice. We say this without rancor, ika nga. But we say this with love.
O huwag kayong magalit. O huwag ninyong pakialaman yung nangunguha namin ng litrato. Relax lang tayo. Malaya naman tayong kumuha bawat isa eh. Oo. Yan. Kaya dapat ganyan. Peace. Oh, yan. Yan, peace. So, sa makatwid, bigo, si Mr. Obdigos, na itayo ang posisyon ng Sabadista. Wala siyang naitayo. Nakatayo siya sa buhanginan. At ang bahay na itinayo sa buhanginan, hindi magtatagal. Ay sasabihin niya, bakit matagal na sila? Noong 1844 pa? Ay sa walang hanggan, maliit, kaunting oras lang yan eh. Yung 1844 hanggang sa 2005, maliit na oras lang yan. Sa walang hanggan. So, ang pag-asa ni Mr. Obdigos na pumunta sa langit at araw-araw ay magsabat o bawat Sabado, hindi po niya makikita yon. Hindi po niya makikita yon. Bakit? Mali ang kanyang napaniwalaan. Kaya sa susunod na debate, sa pagkasugo, makikita po natin na si Mrs. White bula ang sugo. Oo. Kaya bumalik kayo sa susunod na debate. Oo. Kaya itong ating kasama ay napasama dito sa bulaang propeta, hindi sogo. Lalong makikita natin ito sa debate. Nagkamali siya nang hamunin niya ng debate ang Fourth Watch. Nagkamali siya. Kaya, narito mga kapatid, hindi natatayo ang paksa. Nananatiling bigo ang tagapagsalita ng Sabadista. Mula kaninang umaga hanggang ngayon, wala po siyang nagawa sa ikapagtatagumpay ng kanyang panig. Kaya pala siya kaninang umaga ay lungkot na lungkot. Lungkot na lungkot siya eh. Di ba sabi niya, ikinalulungkot ko. Sa loob-loob ko, bakit lungkot na lungkot itong si talaga yatang talo ito? Oh, ayan, ngayon nga, makikita ninyo na ang kanyang mga pagpapatunay ay hindi nakatulong sa kanyang paksa. Sapagkat itong ang pagsamba at sabat, totoo, may mga nangilin, pero sumamba ba? Ay sa kanya sumamba raw. Pag bumasa ng talata, pagsamba na raw yun. Walang ganon sa Bible. Oh, si Kristo bumasa ng talata, sumamba raw. Ayun pang kasama ng Panginoon, napakalupit. Yung mga Sabadista noon, napakalupit. Ihuhulog ang Panginoon ng patiwarik. Walang kaawa-awa naman. Hindi na lang hindi lamang sana inihulog ng paa ang nauna. Pero ang kanyang pagpili ng translation, isa laban sa napakarami. Naalala ninyo kaninang umaga, nang gumamit ako ng unang araw ng Sanglinggo bilang pagsamba ng Kristiyano, ilang translation ang ginamit ko? 3. Sinunod ko ang biblikal na batas na ang saksi 2 o 3. Siya, isa lang. Isang talata, isang translation na kinukontra ng napakaraming translation. Ito po ang mga translation. At mayroon pa ako rito translation ng 26 translation. Isipin mo, wala diyan ni isa na pumapanig dito sa isang translation ito. Kaya, ang translation niya, isa laban sa lahat. Ay, ang Bible ay isa o dalawa. Ay, siya hindi nakadalawa. Bagsak siya. Bagsak siya.
Kaya nananatiling bigo si Mr. Ubidos. Bigong-bigo. Hindi niya naitayo ang kanyang panig. Maraming salamat po, Pastor Art Periol. Patalastas po, bago mag question and answer, una po sa lahat ay may mensaheng konti ang ating punong bayan. Sa lahat po ng ama sa darating na linggo, Happy Father's Day po sa inyo. At ganun pa mo, no, ay nagpapasalamat po ang ating punong bayan sa lahat po ng mga kababayan namin sa Angono. Dahil po sa inyong suporta, ang Angono po ay number 1 sa buong Rizal. Mabuhay si Konsyal Dong Malonzo. At si Mabuhay. Mayor Jerry Calderon. Mabuhay. Number 1 po ang Angono sa kalinisan, number 1 sa peace and order, at number 1 po sa promotion sa tourism. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga kababayan namin. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga dumayo po rito, ang amin pong mga museum, meron po kaming Blanco Museum, meron pong Reyes Museum, merong Orville Champson, merong Miranda, merong Balaw-Balaw. Bisitahin niyo po ang aming bayan upang madiskubre ninyo ang tinatawag na Art Capital of the Philippines. Maraming salamat po sa Ang inyo. Angono, mga kapatid, ay sentro ng Philippine art. Masining ang munisipyong ito. At tayo ay nagpapasalamat sa mga pinuno rito na kanilang nililinang ang mga sining dito sa Angono. Ito ay isa sa mga munisipyo na napakalakas ang pagtaguyod ng paglinang ng mga sining na Pilipino. That we appreciate. At Maraming dito salamat po, Pastor. Si Konsyal, isa sa mga nagtataguyod yan. At simulan na po natin yung ating 5 minutong cross-examination. Sige po. Okay, 5 minutes. Ginoong Periol, nabanggit nyo kanina na yung pong aming aral tungkol sa pangingili ng Sabat ay galing po lamang kay Mrs. Ellen G. White. Di po ba? Iyan Okay, ang iyan tanong. ang turo ng inyong mga literature. Ang tanong, hindi po ba bago pa lumitaw si Mrs. Ellen G. White sa mundo ay meron ng Sabat? May sabat sa Hudyo, hindi sa Ayun. Kristiyano. Wala sa Kristiyano. Sa mga Hudyo lang yan. Okay. Kaya sila Hindi nagkukunwaring sandali Hudyo. lang. Sa mga tweet, inaamin nyo, bago kay Mrs. White, may Sabat na. Inamin nyo, Ano tanong ninyo? bago kay Mrs. White, may Sabat na. Sa mga Hudyo. Ayun. Sa Kristiyano, wala. Sa mga Hudyo, sa Kristiyano, wala. Okay, next question po. Susunod na tanong. Ginong Periol, ginamit po ninyo ang Hebreo 4:9 na ang sabing doon ay mayroon pang natitirang pamamahingang Sabat sa bayan ng Diyos. Ang tanong ko po ay ito. Para po sa inyo, alin pong pamamahingang Sabat yon? Unang araw o ikapitong araw? Sabi sa Biblia, ang pagsamba ng Kristiyano, unang Hindi araw ho. ng isang linggo. Ang tanong, Mr. Moderator, ang tanong ko po, particularly sa Hebreo 4:9. Ang tanong ko lang po, kung may anong tinutukoy itong Sabat, unang araw o ikapito? Yun lang po. Walang sinasabi diyang ikapito. Pero ang Sabat ng mga Kristiyano, So, unang araw ng isang linggo. Ginong Periol, Oh, dahil susunod yung na tanong. ikapito, lumipas na eh. Susunod na tanong. Okay, next question. Paano kung may mabasa ako na ang natitirang Sabat ay ikapitong araw? Aminin mo, talo ka na. Ang natitirang araw, iyan ay maling translisyon o pagkaunawa. Dio, huwag Basahin niyo mo. akong tuturuan. Basahin Ang mo. sabi ko, may mababasa ako Basahin mo. na ikapitong araw. Aaminin niyong mali kayo at talo na. Basahin mo na iyan ay hindi kapitong araw. Hindi ho. Iyan ay ang unang araw ng isang linggo. Yun. Okay, showdown, showdown. Magbasa ka mamaya na yung natitirang Sabat sa Hebreo 4:9, unang araw, ako magbabasa ako, ito'y ikapitong araw. Call kayo? Basahin mo.
Tapos babasahin nyo unang araw. Basahin mo. Magbasa muna kayo unang araw. Basahin mo. Kayo muna magbasa. Unang araw, mababasa nyo. Hebreo Itong unang 4:9. araw, ang siyang, ito'y sabat ng Kaya nagsisampalataya nga kay po, Kristo. ang At ang tanong- sabat ng nagsisampalataya kay Kristo, unang araw ng isang Kaya linggo. nga, mababasa ba sa Hebreo 4:9 na iyon ay unang araw gaya ng sinabi nyo? Mr. Obidos, Oh. magtanong ka lang. Huwag kang magpaliwanag. Okay, next question. Hindi, kaya nga tinatanong ko eh. Okay, Tanong. payag ka ba na ako ang magbasa? Na ang Hebreo ang iyong 4:9 ay trabaho- ikapitong araw. Ang iyong trabaho, magtanong. Kaya nga, Magtanong tinatanong ka. ko kung payag ka. Ang tanong ko, payag ka ba? Papayag Ako na babasa. ikaw ay bumasa. Oo. Iyan ba ang tanong mo? Opo. Iyan ba ay nasa paksa na ikaw ang babasa? Ha? Ayan Babasahin ba? ko. Magtanong ka. Babasahin ko na yung natitirang sabat ay ikapitong araw. Payag ka ba o hindi? Magtanong ka. Ayun ang natanong Hindi ko eh. hindi ito panahon ng pagbabasa. Yun nga po ang tanong. Panahon ito ng pagtatanong. Yun nga po ang tanong. Papayag ka ba? Babasahin ko sa iyo na ang natitirang sabat ay ikapitong araw. Papayag Para ka? sa Kristiyano. Basahin Oo. mo. Yeah. Para sa Okay. Kristiyano. Okay. Basahin mo. Okay. Para sa Babasahin Kristiyano. ko. Sabi po rito, Hebreo 4:9. Anong talata? Hebreo 4:9. Ano? Hebreo 4:9. 4:9. Sabi po, there must still be therefore a seventh-day rest reserved for God's people. Para ba? Seventh-day rest Ito, for Mr. God's Ontigos. people. Ito ba? Para sa Kristiyano. Para sa Kristiyano. Ang iyong babasahin para sa Kristiyano. God's people. Hindi sa bayang Israel. Talo. Bayang Israel. Ha? Ulitin sabi ko. mo, sa Kristiyano. There must still be, Tapos na. therefore, a seventh-day tapos na po ang rest oras. for God's people. God's people ba? God's people. Ay, Tapos na po. Kristiyano. God's people. Walang sinasabing Hindi, para hindi sa sa Batista. Kristiyano. Ito po ay God's New people, Jerusalem Bible. Para sa Tapos na, Kristiyano, tapos na po. wala. Para New sa Jerusalem Israel. Bible. Mga kasama, palakpakan po natin ang dalawang magiting ng ating mga tagapagsalita ngayong hapon na to. Si Pastor Art Periol at si Brother Ronald Obidos. Palakpakan po natin sila at tayo po ay magkamayan at sana po ay naliwanagan po ang sambayanan. Hello. Ang nakalagay, Sabbath rest. Hindi Sabbath day. 4-9. Sabbath rest. Nanloko. Si Mr. Obidos. Sabbath rest. Babasahin Tapos ko. na po ang debate. Tapos na po. Tapos na po. Ginoong Kilyaw, talo na kayo. Tayo ay manalangin. Mr. Kilyaw, talo na kayo. Tapos na. Mga kapatid, mananalangin tayo. No? Biyaya ng Diyos. Bagamat kanilang binabago, Magpe-pray tayo. Tahimik muna kayo, mananalangin tayo. Tayo muna ay manalangin, mahabaging Diyos. Salamat po sapagkat ang ganitong sandali ay iyong pinangyari upang mahayag ang mga katotohanan na iyong itinuro sa mga lingkod mo. Aming panalangin na tulungan mo ang iyong mga anak na nakasaksi ng katotohanan, Panginoon. Pagpalain mo po na lalong lumakas sila sa pananampalataya, samantalang aming dalawang moderador ay iyong pagpalain sila. Maraming salamat po sa aming mapayapang pagwawakas ngayon. Umaasa po kami ng iyong patnubay ang sa amin hanggang sa susunod na
didebate muli sa panibagong paksa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakapirma na. I-announce ko. Okay, yaman tayo hinamon. Papipirmahin natin sila. Ako nakapirma na. Okay, nakapirma na. June 30. June 30. Ito ang paksa sa June 30. Ito ang paksa na pag-uusapan sa June 30. Sa panig ng affirmative, patutunayan ko ng kapatid na Arsenio Tiferiol ay sugong apostol ayon sa pagkatawag at kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Biblia at mga referensya. Affirmative, lagda, Pastor O.C. Quillaw. Negative, lagda, hindi masyadong Okay. Ito naman ho ang paksa namin bilang Seventh-day Adventist. Patutunayan ko sige. Patutunayan ko na ang kapatid na Ellen G. White ay sugong propetisa ayon sa pagkatawag. Pwede ho ba tahimik lang? Ayon sa pagkatawag at kaloob ng Diyos ng Espiritu Santo ayon sa Biblia at mga referensya. Affirmative, Brother Ronald Mercado. Ako po yon. Magkita-kita po tayo, mga kaibigan ko at Pastor Quillaw. Yung mic ho namin. Magkita-kita po tayo sa June 30 sa Alabang. Marami pong salamat. Happy Sabbath po. Sound. Wala pa tayong place na pinagkakasunduan. Kayo kin-announce niya, hindi pa tiyak yon, ay subject for approval yon. Pero ang pitsa ay June 30, 2005 at 8 to 6 p.m. Pero ang venue ay subject for approval. Hindi yung sinabi niya, hindi pa totoo yon. Hindi pa confirm yon. Pupunta tayo sa kapilya, may prayer meeting tayo kasama yung ating victory service. Okay, dito lang sabi ng apostol. Dito rin, para masaksihan muli kung sino talaga. Ngayon, nasaksihan na natin. Ang patutunayan natin sa susunod, pagkasugo. Na tayo, lahat ng paksa, kaya natin patunayan. Dito pinirmahan, dito gagawin. Ewan ko kung payag sila. Payag kayo, dito na rin. Hello. Yung venue po ng place, mga kaibigan, ay titignan ho namin, papaabot ho namin sa kinatawan po namin. Kailan malalaman, Mr. Mercado? Malalaman po yon siguro po itong linggong ito, Mr. Quillaw. Antabayan na natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga konsihal na matyagang sumama sa atin sa buong araw. Pasalamatan natin ang ating kagalangan na konsihal. Okay, sige, thank you rin. See you next time. At sa inyo rin mga kababayan sa Batista. See you next time. Thank you, Attorney Romy Plata.